Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng matatandang puno at makakapal na damuhan, ay nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Ang bahay ay pagmamay-ari ni Tatay Berting. Siya ay isang matandang lalaki na kilala sa baryo bilang tahimik at mapag-isa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga guhit ng panahon at ang kanyang mga mata ay tila may dalang mga lihim na hindi kailanman nais ibunyag. Ang bahay ni Tatay Berting ay nakatayo sa gilid ng baryo kung saan ang likuran nito ay direktang nakaharap sa isang malawak na kagubatan. Ang kagubatan ay hindi karaniwan. Ito ay matanda na mas matanda pa sa sinumang nabubuhay sa baryo. Ang mga puno nito ay matataas at ang kanilang mga ugat ay nakaangat sa lupa na tila mga kamay na patuloy na gumagapang palabas ang kailaliman. Ang mga tao sa baryo ay may isang kasunduan na hindi nila kailanman binanggit ng malakas. Iyon ay ang pag-iwas sa likod ng bahay ni Tatay Berting kapag sumasapit ang dilim. Walang sino man ang nagsasabi kung bakit, ngunit lahat ay sumusunod. Si Tatay Berting ay may simpleng pamumuhay. Gumigising siya bago sumikat ang araw at lumalabas upang maglinis ng kanyang bakuran. Ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit tiyak. Ang kanyang mga mata ay palaging lumilingon sa likod ng bahay na tila may binabantayan. Sa umaga ang likod ng bahay ay tila ordinaryo lamang. May mga damo na tumutubo at may ilang punong mangga na matagal nang nakatayo. Ngunit sa tuwing sumasapit ang hapon at ang liwanag ng araw, ay unti-unti nang nawawala ang lugar ay nagiging iba. Ang hangin ay lumalamig at ang katahimikan ay nagiging mas mabigat. Si Tatay Berting ay may isang upuan na yari sa kawayan na nakalagay malapit sa likod ng bahay. Tuwing dapit hapon siya ay umuupo roon at nakatingin sa kagubatan. Hindi siya gumagalaw ng matagal na oras. Hindi siya nagsasalita. Para siyang naghihintay ng isang bagay na siya lamang ang nakakaalam. Isang araw may isang batang lalaki na nagngangalang Nilo ang napadaan sa tapat ng bahay ni Tatay Berting. Siya ay mausisa na hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Nakita niya si Tatay Berting na nakaupo sa likod ng bahay at nakatingin sa kagubatan. Ang bata ay tumigil at nagmasid mula sa malayo. Napansin niya na ang matanda ay hindi kumikilos kahit isang saglit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa dilim ng mga puno. Lumipas ang ilang sandali at ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang anino ng kagubatan ay gumapang palabas at tila lumapit sa likod ng bahay. Ang bata ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, ngunit hindi siya umalis. Sa sandaling iyon ay dahan-dahang tumayo si Tatay Berting. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, ngunit ang kanyang presensya ay tila naging mas mabigat. Siya ay humarap sa kagubatan at tumayo ng tuwid. Pagkatapos ay may nangyari na hindi inaasahan ng bata. Ang mga sanga ng puno sa likod ng bahay ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. Ang mga anino ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang dilim sa pagitan ng mga puno ay naging mas makapal at mas malalim. Ang bata ay napalunok, ngunit hindi siya makagalaw. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo. Hindi siya natakot. Hindi siya umatras. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napansin ng bata na si Tatay Berting ay hindi mukhang nag-iisa. May mga hugis na nakatayo sa likod ng mga puno. Ang mga ito ay matataas at hindi pangkaraniwan ng anyo. Ang kanilang presensya ay tahimik ngunit mabigat. Hindi sila lumalapit ngunit malinaw na sila ay naroon. Ang puso ng bata ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Isa sa mga hugis ay bahagyang gumalaw. Ito ay mas mataas kaysa sa tao. Ang ulo nito ay tila kakaiba ang anyo at ang katawan nito ay natatakpan dilim. Hindi sumigaw ang bata. Hindi siya makahinga ng maayos. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ito ay isang simpleng galaw ngunit malinaw na ito ay isang pagbati. At ang mga nilalang sa likod ng bahay ay tila tumanggap sa kanyang presensya. Ang bata ay nakaramdam ng matinding takot ngunit may kasamang kakaibang pakiramdam ng pagkamangha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasaksihan, ngunit alam niyang ito ay hindi dapat makita ng karaniwang tao. Unti-unti siyang umatras. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa likod ng bahay. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo at nakatingin sa mga nilalang na nakatago sa dilim. At sa gabing iyon ay nagsimula ang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng bahay ni Tatay Berting. Kinabukasan ng baryo ay nagising sa isang ordinaryong umaga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumilip sa pagitan ng mga bubong at ang mga tao ay nagsimula sa kanilang mga gawain.
Ngunit para kay Nilo ang lahat ay nagbago na. Ang kanyang isip ay nanatili sa kanyang nakita sa likod ng bahay ni Tatay Berting. Hindi niya makalimutan ang mga hugis na yon. Ang kanilang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang kanilang presensya ay tila hindi kabilang sa mundo ng tao. Sa kanyang murang isip ay sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang nakita, ngunit walang sapat na salita upang ilarawan ang mga iyon. Alam lamang niya na ang mga iyon ay totoo. Sa kabilang banda, si Tatay Berting ay gumising tulad ng dati. Siya ay lumabas ng bahay at nagsimulang maglinis ng bakuran. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang pagbabago. Para sa sino mang makakakita sa kanya, siya ay isang ordinaryong matanda lamang. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang lumilingon sa likod ng bahay. Ang kagubatan ay tahimik. Ang mga puno ay nakatayo na tila walang lihim na itinatago. Ngunit sa kaibuturan nito ay may presensya na patuloy na nagmamasid. Si Tatay Berting ay lumapit sa hangganan ng kanyang bakuran. Huminto siya sa lugar kung saan nagsisimula ang kagubatan. Hindi siya tumapak lampas doon. Iyon ang hangganan. Isang hangganan na matagal nang nirerespeto. Ang matanda ay tumayo roon ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila nakikipag-usap sa isang bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang hangin ay bahagyang lumamig. Ang mga dahon ay kumilos kahit walang hangin. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ito ay isang tahimik na pagkilala. Sa loob ng maraming taon, ang kagubatan sa likod ng kanyang bahay ay hindi kailanman naging kaaway. Ito ay naging bahagi ng kanyang buhay. Isang lihim na siya lamang ang ganap na nakakaunawa. Noong siya ay bata pa, ang kagubatan ay kinatatakutan ng lahat. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa mga nilalang na naninirahan doon. Mga nilalang na hindi tao, mga nilalang na mas matanda pa sa baryo. Ngunit si Tatay Berting ay hindi kailanman tumakbo palayo. Sa halip siya ay nanatili. At sa paglipas ng panahon ay may nabuo na katahimikan sa pagitan niya at ng kagubatan. Hindi ito pagkakaibigan. Hindi rin ito pagiging magkaaway. Ito ay isang uri ng pagkilala sa presensya ng bawat isa. Sa kabilang dako, si Nilo ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay palaging napapatingin sa direksyon ng bahay ni Tatay Berting. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng katanungan. Sa hapon siya ay muling napadaan sa lugar. Ang araw ay papalubog na at ang mga anino ay nagsisimula ng humaba. Huminto siya sa malayo at tumingin sa likod ng bahay. Nakita niya si Tatay Berting na nakaupo muli sa kanyang upuan. Ang matanda ay nakatingin sa kagubatan. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ang bata ay nakaramdam ng parehong bigat na kanyang naramdaman noong nakaraang gabi. At pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay. May isang anino na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Ito ay mas malinaw ngayon. Ito ay mas mataas kaysa sa tao. Ang katawan nito ay tila bahagi ng dilim. Ang ulo nito ay kakaiba ang anyo. Ito ay hindi tao. Ang bata ay napahinto sa kanyang paghinga. Ang nilalang ay hindi lumalapit. Ito ay nananatili lamang sa hangganan ng kagubatan. At si Tatay Berting ay nananatiling kalmado. Walang takot. Walang pag-alis. Sa sandaling iyon ay naunawaan ng bata ang isang bagay. Ang mga nilalang sa likod ng bahay ni Tatay Berting ay hindi basta naroon lamang. Sila ay nagbabantay. At si Tatay Berting ay hindi kanilang bihag. Siya ay bahagi ng katahimikan na iyon. Isang katahimikan na hindi dapat gambalain. At ang bata ay nagsimulang maunawaan na ang likod ng bahay ni Tatay Berting ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang hangganan ng dalawang mundo. Lumipas ang mga araw, ngunit ang alaala ng mga nakita ni Nilo ay hindi kumupas. Sa bawat pagising niya ay dala niya ang parehong pakiramdam ng bigat at pananabik. Ang likod ng bahay ni Tatay Berting ay naging sentro ng kanyang mga iniisip. Ang baryo ay nagpatuloy sa kanyang payapang ritmo. Ang mga tao ay nagtatrabaho sa bukid at ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng araw. Walang sino man ang tila may alam sa lihim na tahimik na nabubuhay sa hangganan ng kagubatan. Ngunit si Nilo ay hindi na tulad ng dati. Sa tuwing napapadaan siya sa bahay ni Tatay Berting, ay palihim siyang tumitingin sa likod nito. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga anino na minsan na niyang nasilayan.
Sa isang dapit hapon ang langit ay natakpan ng makakapal na ulap. Ang liwanag ay naging maputla at ang hangin ay naging malamig. Ang buong paligid ay tila naghahanda sa pagdating ng gabi. Si Tatay Berting ay nakaupo muli sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay matatag. Si Nilo ay nakatayo sa malayo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi umatras. Sa sandaling iyon ay may kakaibang lakas na nagtulak sa kanya upang manatili. Unti-unti siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila mas malamig kaysa dati. Ang hangin ay naging mas tahimik. Ang mga tunog ng baryo ay tila nawala. Ang tanging natitira ay ang katahimikan ng kagubatan. Huminto si Nilo sa hangganan ng bakuran. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagitan ng mga puno. At doon niya muling nakita ang mga iyon. May isang nilalang na nakatayo sa likod ng isang malaking puno. Ito ay matangkad at payat. Ang mga paa nito ay tila hindi katulad ng sa tao. Ang anyo nito ay kakaiba at ang ulo nito ay tila mas mataas kaysa sa karaniwan. Ito ay isang tikbalang. Ang nilalang ay hindi gumagalaw. Ngunit malinaw na ito ay nakatingin sa kanya. Ang katawan ni Nilo ay nanigas. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi siya makatakbo. Ang kanyang isip ay sumisigaw upang umalis, ngunit ang kanyang katawan ay nanatili. Sa kanyang gilid si Tatay Berting ay tumayo. Ang matanda ay lumakad papalapit sa hangganan ng kagubatan. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Hindi siya lumingon kay Nilo. Hindi siya nagsalita. Tumigil siya sa harap ng kagubatan. Ang tikbalang ay nanatili sa kanyang lugar. Ang dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo ay nagkatapat. Ngunit walang galit, walang takot, tanging katahimikan. Ang tikbalang ay bahagyang yumuko ang ulo. Ito ay isang simpleng galaw ngunit malinaw ang kahulugan. Ito ay isang pagkilala. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ang kanyang mukha ay kalmado. Para bang ito ay isang bagay na matagal nang nangyayari. Si Nilo ay nakatingin lamang. Ang kanyang isip ay nahihirapang tanggapin ang kanyang nasasaksihan. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isa pang presensya. Sa likod ng tikbalang ay may mas malaking anino. Ito ay mas mabigat ang anyo. Mas malawak ang balikat. Mas madilim ang presensya. Ito ay isang kapre. Ang nilalang ay nakatayo sa tabi ng isang matandang puno. Ang katawan nito ay tila bahagi ng puno mismo. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ang presensya nito ay malinaw. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang puso ni Nilo ay tumibok ng mas mabilis. Ang kanyang takot ay lumalim, ngunit kasabay nito ay ang kanyang pagkamangha. Hindi siya makaalis. Sa kanyang harapan ay ang isang lihim na hindi alam ng mundo. At si Tatay Berting ay nakatayo sa gitna nito. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong kinikilala ng mga nilalang ng kagubatan. Sa sandaling iyon ay nagsimulang maunawaan ni Nilo na si Tatay Berting ay hindi lamang isang matandang lalaki. Siya ay isang tagapagbantay ng hangganan. At ang mga tikbalang at kapre ay hindi basta mga nilalang ng dilim. Sila ay mga tagapagbantay na matagal nang naroon bago pa isinilang ang baryo. At ngayon ang kanilang presensya ay unti-unting nagpapakita sa isang batang hindi sinasadyang naging saksi sa kanilang lihim. Ang gabi ay tuluyang bumalot sa baryo at ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namatay. Ang katahimikan ay lumalim at ang hangin ay naging malamig. Sa likod ng bahay ni Tatay Berting, ang kagubatan ay muling naging isang mundo na hiwalay sa lahat. Si Nilo ay hindi agad umalis. Siya ay nanatili sa malayo at patuloy na nakatingin. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang kanyang isip ay puno ng tanong. Si Tatay Berting ay nakatayo pa rin sa hangganan. Ang kanyang anyo ay matatag kahit sa harap ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Ang tikbalang ay hindi na gumalaw. Ang kapre ay nanatili sa tabi ng puno. Ang kanilang presensya ay tila bahagi ng gabi. Lumipas ang mahabang sandali na walang sino man ang kumikilos. Pagkatapos ay dahan-dahang umurong ang tikbalang. Ang katawan nito ay muling nilamon ng dilim ng kagubatan. Ang kapre ay nanatili sandali pa bago ito rin ay nawala sa likod ng makapal na mga puno. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati.
Ito ay puno ng kahulugan. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dilim na tila may binabantayan pa rin. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay dahan-dahang lumingon. Sa unang pagkakataon ng kanyang mga mata ay tumingin kay Nilo. Ang bata ay hindi nakagalaw. Ang kanyang takot ay bumalik, ngunit may kasamang hiya. Alam niyang siya ay nakakita ng isang bagay na hindi para sa kanya. Si Tatay Berting ay hindi nagpakita ng galit. Hindi rin siya nagpakita ng gulat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim. Siya ay tumingin lamang. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Nilo na si Tatay Berting ay matagal nang may alam sa kanyang presensya. Ang matanda ay dahan-dahang lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit hindi nagbabanta. Huminto siya sa harap ng bata. Ang kanilang pagitan ay puno ng katahimikan. Si Nilo ay napayuko. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung siya ay tatakbo o mananatili. Ngunit hindi siya kumilos. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi mabagsik. Ito ay puno ng pag-unawa. Para bang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. Ang hangin sa kanilang paligid ay malamig. Ang kagubatan sa likod nila ay tahimik ngunit buhay. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Nilo na ang lihim ay hindi lamang tungkol sa mga nilalang. Ito ay tungkol kay Tatay Berting. Ang matanda ay hindi ordinaryo. Siya ay isang tao na piniling manatili sa hangganan. Isang tao na hindi kailanman tumalikod sa presensya ng mga nilalang ng kagubatan. Isang tao na tinanggap ang kanilang pag-iral. At bilang kapalit ay tinanggap din nila siya. Si Nilo ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit may kasamang paggalang. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ito ay isang simpleng galaw ngunit malinaw ang kahulugan. Ito ay isang babala at isang pagkilala. Ang bata ay hindi nagsalita. Ang matanda ay hindi rin nagsalita. Ngunit sa katahimikan na iyon ay may isang lihim na naipasa. Isang lihim na hindi kailanman sinabi sa salita. Isang lihim na nabubuhay sa likod ng bahay ni Tatay Berting. At mula sa gabing iyon si Nilo ay hindi na lamang isang batang dumadaan. Siya ay naging isang saksi sa mundo na nakatago sa dilim. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat para kay Nilo. Ang bawat pagdaan ng oras ay tila nagdadala ng mas malalim na pakiramdam ng pagkaalam. Ang baryo ay nanatiling payapa, ngunit ang kanyang paningin ay nagbago na. Sa tuwing siya ay naglalakad malapit sa bahay ni Tatay Berting, ay nararamdaman niya ang presensya ng kagubatan kahit hindi niya ito direktang nakikita. Ang hangin ay tila may dalang katahimikan na hindi maipaliwanag. Si Tatay Berting ay nagpatuloy sa kanyang nakasanayang gawain. Siya ay gumigising ng maaga at naglilinis ng kanyang bakuran. Ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit hindi mahina. Ang kanyang katawan ay matanda, ngunit ang kanyang presensya ay matatag. Ngunit ngayon si Nilo ay may napapansin na hindi niya nakita noon. Ang mga mata ni Tatay Berting ay mas madalas nang nakatingin sa kagubatan kahit sa oras ng umaga. Para bang alam ng matanda na ang mga nilalang ay naroon kahit hindi sila nakikita. Sa isang hapon ang langit ay malinaw at ang araw ay maliwanag. Ang baryo ay tila ligtas at ordinaryo. Ngunit si Nilo ay nakaramdam ng kakaiba. Habang siya ay nakatayo sa malayo at nakatingin sa likod ng bahay ni Tatay Berting, ay may isang pakiramdam na unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Pakiramdam na siya ay hindi nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumingin sa kagubatan. Sa pagitan ng mga puno ay may isang anino. Ito ay nakatayo ng tuwid. Hindi ito gumagalaw. Ngunit malinaw na ito ay nakatingin. Ang katawan ni Nilo ay nanlamig. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng nilalang, ngunit alam niya kung ano ito. Ito ay isa sa mga tikbalang. Ang nilalang ay hindi lumalapit. Ito ay nananatili lamang sa loob ng kagubatan. Para bang may hangganan na hindi nito tinatawid. Ang puso ni Nilo ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip siya ay nanatili. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isa pang anino sa likod ng unang nilalang. Ito ay mas malaki. Mas mabigat ang anyo. Ito ay isang kapre. Ang nilalang ay nakatayo sa tabi ng isang matandang puno na tila matagal nang naroon bago pa isinilang ang baryo.
Ang presensya nito ay tahimik ngunit makapangyarihan. Ang hangin ay naging malamig. Ang mga dahon ay bahagyang kumilos. Si Nilo ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang. At pagkatapos ay may nangyari na hindi niya inaasahan. Ang tikbalang ay bahagyang umusad. Ito ay isang maliit na galaw ngunit malinaw. Ito ay lumapit sa hangganan ng kagubatan. Huminto ito roon. Hindi ito tumawid. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay lumiit. Ang puso ni Nilo ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya ni Tatay Berting sa kanyang likod. Ang matanda ay nakatayo. Hindi nagsasalita. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang magdala ng kakaibang katahimikan. Ang tikbalang ay tumigil sa paggalaw. Ang kapre ay nanatili sa kanyang lugar. Ang tatlong nilalang mula sa magkaibang mundo ay muling nagkatagpo sa hangganan. At sa sandaling iyon ay naunawaan ni Nilo ang isang bagay. Ang mga nilalang ay hindi basta lumalapit. Sila ay naghihintay. Sila ay nagmamasid. At higit sa lahat, sila ay kumikilala. Ang likod ng bahay ni Tatay Berting ay hindi lamang isang lugar ng lihim. Ito ay isang lugar ng pagbabantay. Isang lugar kung saan ang mga mata ng kagubatan ay hindi kailanman natutulog. At si Tatay Berting ay nananatiling nakatayo bilang tagapagbantay ng hangganan na matagal nang umiiral bago pa dumating ang sinuman sa baryo. Ang gabi ay muling bumalot sa baryo at ang kadiliman ay naging mas makapal kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang mga bituin ay natakpan ng ulap at ang buwan ay hindi nagpakita ng liwanag. Sa ganitong uri ng gabi ang kagubatan sa likod ng bahay ni Tatay Berting ay nagiging mas buhay. Si Tatay Berting ay nakaupo sa kanyang upuan na yari sa kawayan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dilim. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang presensya ay tila naghihintay. Si Nilo ay nakatayo sa malayo. Ang kanyang katawan ay hindi mapakali ngunit ang kanyang mga paa ay hindi umaalis. Sa mga nakaraang araw ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na pag-unawa. Hindi na siya basta saksi lamang. Siya ay naging bahagi ng katahimikan. Ang hangin ay lumamig. Ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang kumilos. At mula sa kailaliman ng kagubatan ay may mga aninong muling lumitaw. 1, 2, 3. Ang mga tikbalang ay lumabas mula sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay matataas at payat. Ang kanilang presensya ay kakaiba ngunit hindi magulo. Sila ay tumigil sa hangganan at nanatiling nakatingin. Sa likod nila ay may mga kapre. Ang kanilang mga anyo ay mas mabigat. Ang kanilang mga balikat ay malapad at ang kanilang presensya ay tila bahagi ng mga puno na kanilang kinatatayuan. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ngunit walang galit. Walang pagbabanta. Si Tatay Berting ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang katawan ay matanda, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Siya ay humarap sa kanila. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Ang mga tikbalang ay bahagyang yumuko ang kanilang mga ulo. Ang mga kapre ay nanatiling tuwid, ngunit ang kanilang presensya ay tila nagbigay ng pagkilala. Ito ay hindi takot. Ito ay hindi pagsunod. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan na matagal nang umiiral. Isang kasunduan na hindi kailanman sinabi sa salita. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ito ay isang simpleng galaw ngunit malinaw ang kahulugan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Nilo ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Para bang ang hangganan ay naging mas malinaw. Para bang ang dalawang mundo ay nagtagpo ngunit hindi nagbanggaan. Ang mga nilalang ay hindi lumapit. Si Tatay Berting ay hindi rin lumapit. Ang bawat isa ay nanatili sa kanilang lugar. Ito ang hangganan na hindi dapat tawirin. Ito ang hangganan na kanilang iginagalang. Lumipas ang mahabang sandali at ang mga tikbalang ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga katawan ay muling nilamon ng dilim. Ang mga kapre ay nanatili sandali pa bago sila rin ay nawala sa likod ng mga puno. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng presensya. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kagubatan.
Para bang alam niya na ang kasunduang iyon ay patuloy na umiiral. Si Nilo ay nakatayo pa rin sa malayo. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay mas malinaw. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang mga nilalang ay hindi basta naroon upang manakot. Sila ay naroon upang magbantay. At si Tatay Berting ay hindi lamang isang matandang lalaki. Siya ay bahagi ng kasunduan. Isang kasunduan na nagpanatili ng katahimikan sa pagitan ng tao at ang mga nilalang ng kagubatan sa loob ng napakahabang panahon. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ng kagubatan ay tila mas lumalapit sa buhay ni Nilo. Hindi na lamang ito isang bagay na kanyang nakikita sa malayo. Ito ay naging isang bagay na kanyang nararamdaman kahit hindi siya nakatingin. Sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, ang kanyang dibdib ay nagiging mabigat. Ang kanyang mga mata ay kusang napapatingin sa likod ng bahay ni Tatay Berting. Para bang may isang puwersa na patuloy na humihila sa kanyang kamalayan patungo sa hangganan. Si Tatay Berting ay nanatiling tulad ng dati. Tahimik, matatag, hindi nagmamadali. Ngunit ngayon si Nilo ay nakikita na ang lalim ng katahimikan ng matanda. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na matagal ng hinubog ng panahon. Isang gabi ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang buong baryo ay tila natulog ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang kadiliman ay naging mas makapal at ang kagubatan ay tila mas malapit. Si Nilo ay nakatayo sa gilid ng bakuran ni Tatay Berting. Ang kanyang mga paa ay nasa lupa ng tao. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa ng kagubatan. Ito ang hangganan. Ang hangganan na hindi niya kailanman tinawid. Ang hangganan na matagal nang iginagalang. Si Tatay Berting ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang matanda ay hindi nagsalita. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagsasabi ng isang bagay na hindi kailangan ng salita. Ang hangin ay lumamig. At mula sa dilim ay muling lumitaw ang mga nilalang. Ang mga tikbalang ay unang lumitaw. Ang kanilang mga katawan ay mas malinaw ngayon sa paningin ni Nilo. Ang kanilang tindig ay tuwid at ang kanilang presensya ay hindi magulo. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakayuko habang sila ay nakatingin sa hangganan. Sa likod nila ang mga kapre ay lumitaw. Ang kanilang mga anyo ay tila bahagi ng mga puno. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa direksyon ni Tatay Berting at Nilo. Ang puso ni Nilo ay tumibok ng mabilis. Ngunit hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon ng kanyang takot ay hindi na nangingibabaw. Ito ay napalitan ng pag-unawa. Ang mga tikbalang ay dahan-dahang lumapit sa hangganan. Huminto sila roon. Ang kanilang mga paa ay hindi tumawid. Ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang maramdaman ni Nilo ang kanilang lakas. Si Tatay Berting ay nanatiling tuwid. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan ay naging mas malalim kaysa dati. Sa sandaling iyon ay may isang tikbalang na bahagyang yumuko ang ulo. Ito ay nakatuon kay Tatay Berting. Pagkatapos ang nilalang ay bahagyang lumingon kay Nilo. Ito ang unang pagkakataon na ang isa sa kanila ay direktang kumilala sa kanya. Ang katawan ni Nilo ay nanlamig, ngunit hindi siya tumakbo. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ito ay isang tahimik na pahintulot. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang mundo ay tila huminto. Ang hangganan ay naging mas malinaw kaysa kailanman. Si Nilo ay nakatayo sa gitna ng dalawang mundo. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang kanyang presensya ay hindi nalingid sa kaalaman ng mga nilalang. Siya ay nakita. Siya ay kinilala. At mula sa gabing iyon ang hangganan ay hindi na lamang isang guhit sa lupa. Ito ay naging isang landas na unti-unting nagbubukas sa kanyang harapan. Pagkatapos ng gabing iyon ang pakiramdam ni Nilo ay hindi na tulad ng dati. Ang hangganan na matagal niyang tinitingnan mula sa malayo ay tila mas malapit na ngayon sa kanyang pagkatao. Hindi man siya tumatawid ay naramdaman niyang ang kanyang presensya ay bahagi na ng katahimikan doon. Si Tatay Berting ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit ngayon si Nilo ay napapansin ang maliliit na bagay na dati ay hindi niya binibigyan ng pansin. Ang matanda ay mas matagal nang nakatingin sa kagubatan kahit sa oras ng umaga. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap na hindi nakikita ng iba. Ang baryo ay nanatiling walang kamalay-malay. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pamumuhay. Walang sino man ang naglalakas loob na lumapit sa likod ng bahay ni Tatay Berting kapag sumasapit ang dilim.
Ito ay isang batas na hindi kailanman isinulat, ngunit sinusunod ng lahat. Ngunit si Nilo ay naiiba na. Isang hapon habang ang araw ay unti-unting lumulubog, siya ay muling tumayo sa gilid ng bakuran. Ang hangin ay malamig at ang kagubatan ay tahimik. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Siya ay naghintay. And mula sa kailaliman ng kagubatan ay may presensya na muling nagpakita. Ang mga tikbalang ay lumitaw sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang mga katawan ay matataas at ang kanilang mga anino ay humahalo sa dilim. Sa likod nila ang mga kapre ay nakatayo sa tabi ng matatandang puno. Ang kanilang presensya ay mabigat ngunit hindi magulo. Ngunit ngayon ay may kakaiba. Ang kanilang mga tingin ay hindi lamang nakatuon kay Tatay Berting. Ito ay nakatuon din kay Nilo. Ang bata ay nakaramdam ng kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likod. Hindi ito takot. Ito ay pagkilala. Ang kanyang presensya ay hindi nalingid sa kanila. Ang kanyang pag-iral ay tinanggap na ng kagubatan. Si Tatay Berting ay lumapit sa hangganan. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang mga tikbalang ay bahagyang yumuko. Ang mga kapre ay nanatiling tuwid, ngunit ang kanilang presensya ay tila nagbigay ng pahintulot. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Nilo na ang katahimikan ay nagbago. Ito ay hindi na lamang pagbabantay. Ito ay pagmamasid. Para bang ang mga nilalang ay hindi na lamang tumitingin. Sila ay naghihintay. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang mga dahon ay bahagyang gumalaw. Si Tatay Berting ay bahagyang lumingon kay Nilo. Ang kanyang mga mata ay malalim. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan. Ito ay isang paalala. Ito ay isang babala. Ito ay isang pagtanggap. Si Nilo ay hindi gumalaw. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang mga nilalang ay hindi lamang tagapagbantay ng lugar. Sila ay mga nakakatanda. Mas matanda pa sa baryo. Mas matanda pa sa sino mang tao na nabuhay doon. At ngayon ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kanya. Hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang presensya na bahagi na ng hangganan. At si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo bilang tulay sa pagitan ng bata at ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa likod ng kanyang bahay. Ang mga gabi ay naging mas tahimik kaysa dati. Ang baryo ay tila natutulog ng mas malalim habang ang kagubatan sa likod ng bahay ni Tatay Berting ay nananatiling gising. Ang katahimikan nito ay hindi kawalan ng buhay kundi presensya ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay. Si Nilo ay hindi na lamang isang batang nagmamasid. Siya ay naging bahagi ng katahimikan na iyon. Sa bawat gabi na siya ay nakatayo sa hangganan ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na pag-unawa. Si Tatay Berting ay nanatiling katabi niya. Ang matanda ay hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas. Isang gabi ang buwan ay muling nagpakita. Ang maputlang liwanag nito ay bumagsak sa lupa at ang mga anino ng mga puno ay humaba. Ang hangganan ay naging mas malinaw sa paningin. Si Nilo ay nakatayo. Hindi siya umatras. Hindi siya lumapit. Siya ay nanatili. Ang hangin ay lumamig. Mula sa dilim ang mga tikbalang ay muling lumitaw. Isa, dalawa, tatlo. Ang kanilang mga anyo ay malinaw sa liwanag ng buwan. Ang kanilang tindig ay tuwid at ang kanilang presensya ay matatag. Sa likod nila ang mga kapre ay lumitaw. Ang kanilang mga katawan ay tila bahagi ng mga puno. Ang kanilang presensya ay mabigat, ngunit hindi nagbabanta. Ngunit sa gabing iyon ay may kakaibang nangyari. Ang isa sa mga tikbalang ay lumapit sa hangganan. Mas malapit kaysa dati. Ang puso ni Nilo ay tumibok ng mabilis ngunit hindi siya umatras. Ang tikbalang ay tumigil sa mismong hangganan. Ang kanyang mga paa ay hindi tumawid. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang maramdaman ni Nilo ang lalim ng kanyang pag-iral. Ang nilalang ay bahagyang yumuko ang ulo. Ito ay hindi para kay Tatay Berting. Ito ay para kay Nilo. Ang katawan ng bata ay nanlamig. Ang kanyang isip ay napuno ng bigat ng sandaling iyon. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ito ay isang tahimik na pahintulot. Ito ay isang pagkilala na matagal nang inaasahan.
Sa likod ng tikbalang ang mga kapre ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang presensya ay tila sumang-ayon. Ang hangin ay naging mas malamig, ngunit hindi nakakatakot. Ito ay tahimik. Ito ay matatag. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Nilo na siya ay hindi na lamang isang saksi. Siya ay tinanggap. Hindi bilang kapalit, hindi bilang alipin, kundi bilang isang presensya na kinilala ng kagubatan. Ang hangganan ay nanatili. Ang mga nilalang ay hindi tumawid. Siya ay hindi rin tumawid. Ngunit ang pagitan nila ay hindi na tulad ng dati. Ito ay napuno ng pagkilala. Ito ay napuno ng tahimik na kasunduan. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Ang matanda ay hindi nagsalita. Ngunit ang kanyang presensya ay nagsabi ng lahat. Ang kagubatan ay hindi kailanman nagkamali sa pagkilala. At sa gabing iyon, ang bata na minsang nakatingin lamang mula sa malayo ay naging bahagi ng lihim na matagal nang binabantayan ng mga tikbalang at kapre sa likod ng bahay ni Tatay Berting. Ang mga sumunod na gabi ay nagdala ng mas malalim na katahimikan sa baryo. Ang hangganan sa likod ng bahay ni Tatay Berting ay nanatiling hindi nakikita ng iba. Ngunit para kay Nilo ito ay naging malinaw na bahagi ng kanyang pag-iral. Si Tatay Berting ay patuloy na nakatayo sa lugar na iyon tuwing dapit hapon. Ang kanyang katawan ay matanda, ngunit ang kanyang presensya ay hindi kailanman nanghina. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa kagubatan na tila may binabantayang hindi nagbabago. Si Nilo ay madalas nang nakatayo sa kanyang tabi. Hindi sila nagsasalita. Hindi nila kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa. Ang kagubatan ay nanatiling tahimik ngunit buhay. Tulad ng dati, ang mga nilalang ay patuloy na nagmamasid. Isang gabi ang hangin ay mas malamig kaysa sa karaniwan. Ang buwan ay nakatago at ang dilim ay naging mas makapal. Ang hangganan ay tila mas mabigat. Si Tatay Berting ay nakatayo ngunit ang kanyang katawan ay tila mas mabagal kaysa dati. Si Nilo ay napansin ito. Ang matanda ay hindi gumalaw ng matagal na oras. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kagubatan. At mula sa dilim ang mga tikbalang ay lumitaw. Ang kanilang mga anyo ay matatag at ang kanilang presensya ay hindi nagbago. Sa likod nila, ang mga kapre ay nanatiling nakatayo sa tabi ng matatandang puno. Ang hangin ay naging mas malamig. Ngunit walang galit, walang takot. Ang mga tikbalang ay bahagyang yumuko. Ang mga kapre ay nanatiling tuwid. Ito ay isang pagkilala. Si Tatay Berting ay bahagyang tumango. Ngunit sa pagkakataong iyon ang kanyang galaw ay mabagal. Ang kanyang katawan ay tila napagod. Si Nilo ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Hindi ito tulad ng dati. Ito ay may kasamang pagbabago. Si Tatay Berting ay dahan-dahang huminga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kagubatan. Pagkatapos siya ay bahagyang lumingon kay Nilo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tinging iyon ay may isang bagay na naipasa. Isang tungkulin. Isang pananagutan. Isang kasunduan na hindi kailanman sinabi sa salita. Si Tatay Berting ay muling tumingin sa kagubatan. Ang mga tikbalang ay nakatingin. Ang mga kapre ay nakatingin. Ang katahimikan ay naging mas malalim. At sa sandaling iyon ay bahagyang yumuko ang isa sa mga tikbalang kay Nilo. Hindi na lamang bilang pagkilala, kundi bilang pagtanggap. Ang hangin ay dumaan sa pagitan ng dalawang mundo. Si Nilo ay nanatiling nakatayo. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa kanyang dibdib ay may isang bagong lakas na kanyang naramdaman. Si Tatay Berting ay nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Ngunit ang katahimikan ay nagsabi ng isang katotohanan. Ang panahon ay patuloy na gagalaw. Ang mga tagapagbantay ay magbabago. Ngunit ang hangganan ay mananatili. At sa gabing iyon ang bata na minsang nakatingin lamang mula sa malayo ay tuluyang naging bahagi ng kasunduang matagal nang binabantayan sa likod ng bahay ni Tatay Berting. Siya ang bagong tagapagbantay ng hangganan.